Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal nating taga-subaybay. At welcome po dito sa ating programang Ibitalakayan mula sa Elizalde Broadcasting. Yan po. Alam niyo po, marami tayong mga ibibigay na impormasyon sa inyo ngayon. At syempre, bago yon mayroon akong ipapaalam sa inyo na magbabahagi kami ng isang magandang commemorative magazine na to be released ito pong first quarter ng taong ito na alam ko po na masisiyahan kayo at lahat po ng sangay ng ating pamahalaan ay sisiguraduhin natin merong kopya nito dahil maganda po ito at ito po ay napaka ika nga po mapapakinabangan ng lahat dahil may mga aral at ika nga ho mga matitinding mga personalidad ang nandarito. Yan. Yung commemorative magazine po natin ay entitled 25 Years of Kadiskarte. Pero alam niyo po, ang mga features dito iba-ibang mga klase ho. Number 1 ho, siyempre si Doña Josefa Edralin Marcos na kung saan ay naging guro at librarian po siya sa ating paaralang akin pong pinaglingkuran sa Cayetano Arellano High School dito po sa Maynila. At may records po tayo na siya po ay talagang pinalad tayo na makasama. Hindi ko lang po nadatnan kasi syempre medyo bata ko ng konti kay Ma'am Edralin. Ano po? Ayan po, naka-picture siya dito sa ating commemorative magazine. At syempre po, ang pangalawa ay si Don Gabriel Daza. Sino po siya? Siya po yung one of the founding fathers ng Boy Scout of the Philippines. Kasi kung alam niyo po yung Boy Scout of the Philippines ay napakahalaga ho niyan. Dahil nakapagtuturo sa mga kabataan ng mga magagandang bagay para mag-guide sila upang maging mabuting mamamayan. Di po ba? Siya po, alam niyo po si Sir Don Gabriel Daza ay siya ay anak ng revolutionary commander ng Balangiga Massacre. Kung natatandaan nyo po, part ng history natin yan. Yung Balangiga Bells, di ba? Na kung saan ay inuwi sa Amerika. Opo, bilang patunay daw ng mga Amerikano na sila ay nakapaghiganti. Nakapaghiganti sa mga Pilipinong medyo natalo sila noon di ba? Nung panahon ng Amerikano, maraming Amerikanong sundalo ang napatay ng mga Pilipino. Kaya sa galit po nila, minasaker. Minasaker po ang mga tao dyan sa Leyte ba yun? Sa Buranga, Sa Samar, opo. At nandoon nga po yung Balangiga Bells na kung saan during the time of our former President Duterte, ay napagtagumpayan po niya na ibalik dito ang Balangiga Massacre. Yan po isa sa mga Balangiga Bells. Opo, napapunta rito. Alam nyo, marami po tayong history dito sa Pinas na we should all know. Kasi bilang Pilipino, kailangan alam po natin itong mga ito. Bibihira po ang nakakaalam nito. Kaya abangan nyo po yung ating commemorative magazine. At syempre, yung meron pong inspirational stories tayo. Tatlo po yan. Yung una po, si Joseph the Dreamer, isang biblical karakter. Natin, ikukwento sa inyo sa susunod nating pagkikita para kumbaga medyo suspense. At ang pangalawa, believe it or not,
maisasama po natin sa commemorative magazine ang tanyag na isang world leader, walang iba kundi ang Russian President Vladimir Putin. Na siyempre, from Russia with love, di ba? Ayan po. Kasi napakaganda po ng istorya ng buhay ng presidente ng Russia, na po. At dapat na malaman natin upang matularan din, na sapagkat ika nga from rags to riches talaga si Sir, ang presidente ng Russia, si President Vladimir Putin. At yung pangatlo, istorya naman po ng isang Pilipina. Ordinaryong Pilipina, subalit masyadong masalimuot ang kanyang pinagdaanan bago siya isang naging guro, at talagang sabi nga po ng kanyang mga kaibigan na malapit sa kanya na nakakakilala ng kanyang istorya de un amor at kung ano pa, ay sinasabi dapat maisapelikula daw ang istorya ng itong pambihirang guro na to. Saka natin po sasabihin yan. So much so with that, binigyan lang namin kayo ng patikim ni Kim. Yan. So ngayon po, ang pag-uusapan natin dito sa ating IB Talakayan. Pero bago tayo mag-umpisa sa ating IB Talakayan, gusto ko pong batiin ang ating kaibigan, ng pinakamagaling na broadcaster, isang matinik na broadcaster, walang iba kundi si Sir Sammy Asintado Gabot. Yan. Sir, kumusta na kayo? Kumusta na kayo? Ayos na ba yung inyong mga gadget dyan para maumpisa na natin? Yan po. At syempre, ang ating isa sa mahal na principal ng Arellano High School, walang iba kundi si Dr. Loida D. Diaz, ang isa sa pinakamagaling na naging punong guro dito sa sa siyudad ng Maynila, na Dr. Loida D. Diaz. Good morning, ma'am. So, yan po. So, ang ating pong tatalakayin ngayon sa IB Talakayan ay yung bang may pakailan ba ang mass media sa Pilipinas sa 17 UN Sustainable Development Goals. Ayan. Alam niyo po ba kung ano yung 17 UN Sustainable Goals? Yan po dapat alam natin bilang isang Pilipino dahil nakapaloob po rito. Yes. Nakapaloob po rito ang ating mga development dito sa ating bansa kapag ito ay ipinaalam ng media at ng ating pamahalaan. Of course, gusto ng pamahalaan yan sapagkat ito po ay makabubuti sa bansang Pilipinas. At hindi lamang po yan sinabi ng UN. Gusto niya all over the world ay makita itong magamit itong 17 UN Sustainable Goals sa buong daigdig para lahat po ay maging maayos ang pamumuhay. Gusto po ninyo banggitin ko yung ilang sa 17 UN Sustainable Goals, babanggitin po natin yung kalahati nun, no? Number 1, sabi ng UN, no poverty. Yan ho ang goals, no? Di ba ang ganda, no? No poverty, walang kahirapan. Ng baka, oh. Pag natupad po natin yan, ay napakaganda. Number 2, zero hunger. Siyempre, pag walang kahirapan, may nagugutom po ba kaya? Walay, di ba? Walang magugutom kasi walang poverty, walang kahirapan Puro, ayos lang ang buhay. Hindi makakabili ng prutas araw-araw. Hindi yung bibili ng prutas, bibilangin pa kung ano na lang ang matitira. Hindi po ba? Dahil ang prutas ho ngayon, medyo may kamahalan Hindi po ba? Katulad ng saging. Alam niyo po ba, saging, 15 pesos ang isa? Kailangan ho ng body natin yan sapagkat beta-carotene. Ayan ho, Paano tayo niyan? So, number 3, good health and well-being. Yan, di po ba? Kasi tandaan niyo po to, mga minamahal nating mga taga-IB Talakayan. Pagka ang mamamayan po ay puro malulusog at syempre pag malusog ang katawan, malamang malusog ang kanyang kaisipan. Hindi po ba? Importante ho yun. So, ang mga pagkain, ang mga prutas, lahat ay kailangan natin. Kaya nga itong 17 UN Sustainable Development Goals, tinuturuan tayo. No? Ito po. At number 4, quality education. Number 1, di po ba?
Kasi po, ang alam natin, kapag ang lahat ng Pilipino ay edukado, no, nakapag-aral, mahihiya ho yung manglimos o mahihiya ho yung bumalandra dyan sa kung saan-saan lang. Dahil nag-iisip siya na dapat ay maging maayos siyang mamamayan. Hindi po ba? Yan ho Patikim lang muna tayo dyan sa mga ano na yan. At siyempre po, yung number 5, gender equality. Ano ibig sabihin yan? Babae, lalaki, pre-preho. Hindi kaya ng babae maging piloto. Hindi na po ngayon, hindi po ba? At sa lahat ng bagay, kinakailangan meron tayong equality. Yan ho siyempre. At number 6, clean water and sanitation. Number 1, paano ho tayo mabubuhay na maayos kung ating pong ang ating pong tubig marumi, di po ba? Yan po ang mga nagiging problema natin, no? So, yan ho tatandaan natin. Kaya nga ipinamamarali ng UN ang itong 17 UN Sustainable Goals gustong maibahagi niya sa buong daigdig, no? Sa buong bansa, sa iba't ibang parte ng mundo. So, yan na po. So, number 7, affordable and clean energy. Kung alam niyo po ba na isa po tayo, ang Pilipinas, merong pinakamataas na kuryente, anak ng baka. Kaya hindi tayo maka-afford. Pag nagbayad na tayo ng kuryente, wala na tayong pambiling manok. Ano na lang, yung isda na lang na pipitsugin, no? Na hindi tayo makabili ng isdang ika nga po, yung medyo mahal-mahal, na mas masustansya, no? Hindi po ba? Kaysa dun sa mga GG, no? Alam niyo na kung ano yung GG. Garunggong, no? Yan po, no? So, number 8, decent work and economic growth. Ayan, alam niyo po, ang mahalaga sa mga tao ang alin? Ang merong disenteng pinagkakakitaan. Hindi yung pagnanakaw. Disente ba yung pagnanakaw? Siyempre, hindi. Hindi po ba? O yung mandarambong, yung nandudugas, yung aagaw ng mga cellphone, hindi po yon. Hindi po ba? So, yan po, mga pahapyaw nating natalakayin. At number 8, decent work and economic growth. Ayun na pala, no? So, number 9, in industry, innovation, and infrastructures. Yan. Yung industry natin, kailangan maayos. Yung mga innovations, ano ba yung mga bago nating innovations, dapat nakikipag-compete tayo sa iba't ibang mundo. Kalimbawa, tulad ho sa mga internet, ano na ito, yung mga digital na to, kailangan alam natin hulang lahat yan, no? And number 10, reduce inequalities, opportunities between male, female. Pag-graduate kasi kayo ng, halimbawa, graduate ng UP yan. Lasal yan, Ateneo yan. Tapos here comes you na mag-a-apply. Pero ang hindi alam ng ina-applyan, summa cum laude rin ito mula sa pamantasan ng Maynila. Di ba? Ay, sinasabi nga po, it rings a bell daw pagka-graduate ng Lasal, Ateneo, UP. About those, mga universities sa lalo na sa mga liblib na pook ng mga probinsya natin. But tandaan ninyo, yung mga nakapag-top ho sa mga nakaraang mga board exam, galing din ho sa mga eskwelahang hindi masyadong kilala. Kaya wag ho tayong mananalig lalo. Puro pananalig na lang tayo. Yung iba, hindi na ho natin binibigyan ng pagkakataon. Pag sinabing UP, magaling. Hindi po lahat, di ba? At hindi po lahat na nanggaling sa paaralan ng liblib. Now, it doesn't ring a bell. Parang ganon. Walang wenta. Marami pong mga brilliant din dyan. So, yan po, So, sinasabi, number 11, sustainable cities and communities. Ano po ibig sabihin nun? Na itong ating mga syudad, mga komunidad, kinakailangan na iaayos niya ang ekonomiya, etc. ng kanyang nasasakupan. Kaya kinakailangan maayos. So, lahat ho yan ay ating tatalakayin. At siyempre, yung ika-12, ano po yun? Responsible consumption, production, production. Halimbawa po, ang Pilipinong nagtapos ng ilang, ang mga Pilipino po, ito
ito hindi ho tayo aware dito kaya dapat sabihin ko to sa inyo ngayon, no? Yung tayo pong mga Pilipino, magastos ho tayo pag kumakain tayo no? Lalagay natin sa plato para bang huling kain na natin. Wag po tayong ganun. Kasi hirap po ngayon maraming hindi nakakakain ng 3 beses. Ilalagay natin sa ating plato, tapos pagsasamahin yung ulam, ihalo-halong kalamay. Pagkatapos, yung pala, kalahati lang ho ang makakain. And then, napupunta sa basura. Alam niyo po ba, pag yan po ay, nakalimutan natin na pag per capita po niya, binilang na, milyon ho tayo ilan milyon ho tayong Pilipinong nagtatapon ng ganyang pagkain. Unaware po tayo na itinatapon natin yung mga pagkain because of that, na ginagawa natin, na kumakain tayo ng hindi naman pala natin kayang ubusin tapos matatapon lang. Wag po tayong ganon. Yun tapos, yung sinasabing climate action ng number 13. Number 1 ho yan at napapanahon ngayon. Di po ba? Climate action. Sabi niya, tingnan nyo ho, yung prolong El Nino natin, pag tag-init na, problema na ang tubig, no? Yung mga tanim natin. At kung naaalala nyo po, nung nakaraang mga linggo lang, maraming natapon na ano bang gulay yon? Repolyo, anak ng baka. Anong nangyari sa mga repolyo natin? Masyadong gininaw, no? At ano sila sa Baguio, no? So, hindi ho napakinabangan. Wala ho bang paraan ang ating mga local governments na sayang, matatapon lang. Ilan toneladang mga yun, yung repolyo. Kung nakarating sana sa Maynila, pinagulong sana sa mga palengke, nag-agawan ng mga tao. Alam niyo po ba, napakamahal ng repolyo at isa sa magaling na gulay na para sa ating katawan. Yan po, So, yung number 40 naman, po yun? Yung number 15, life on land. Ano ibig sabihin? Life on water pala muna. Naku, buti na lang may guide ako. Life on water. Ano ibig sabihin yan? Yung mangrove. Life below water. Yan. Halimbawa, yung mangrove. Anong ginagawa ho natin sa mga mangrove natin? No? Yung mga bakawan. Kinakat natin. No? Pinuputol. Pag yan po ginawa natin, yung pong mga isda, anak ng baka, nawawalan ho sila ng mga tirahan. Umuunti-unti ho sila, kumukonti. Wala silang matirhan hindi po ba? Yan pahapyaw lang muna nating tatalakay, no? Kaunti na po yung mga isda, kaya pagkaunti, siyempre, the law of supply and demand, pagkaunti yung supply, tumataas ho yan, parang palda ng babae, pataas ng pataas. Kaya ho ba, di ba, pag ang demand ay masyado, tumataas ang presyo. Kaya, yan hindi natin nakikita na yung mga ganyan nating mga practice ay nakaka-perwisyo sa ating ekonomiya, no? Kaya po ito, number 15, life on land, biodiversity, no? Iba't ibang nilalang katulad ng ibon, hayop, na kung saan po ay unti-unti nang nauubos. Alam niyo po, several weeks ago, we visited the National Museum. And to our surprise, alam niyo po ba, dito pala sa Pilipinas ay merong rhinoceros. Nasaan na yung mga iyan? Bakit wala na tayong makita kahit isa? No? Meron nung tayong nakikita nando sa National Museum. Pero dead ball na ho yun. No? Kaya nga, paano yun? No? Pero kung yan po ay ating na-preserve at na pinag-ingatan at pinag-ingatan at sinabi na pinadami natin yan, katulad din ng mga eagles na kung saan po ay unti-unti nang nauubos. Bakit? Binabaril po ng mga hunters di ba? Dapat to, although may batas yata ho tayo tungkol dyan, yung mga anti-poaching law na kung saan yung mga mahalagang mga hayop ay pine-preserve natin ang kanilang existence, no? Yan, dapat, no?
Kaya nga po, alam nyo, na mangha po ako sa National Museum. Nakita ko pa rin si ano pangalan nun? Yung malaking buhaya. Si Lolong. Na nagkaroon tayo ng pelikula noon. Totoo pala yan si Lolong, anak ng baka, ang haba ni Lolong. Nakita na nandoon ho, nakadisplay ang kanyang mga buto-buto. Yan. Ang ganda, no? Alam niyo po ba, kasi may istorya yung mga buwayan, kapanahonan pa natin mga ninuno, importante po ang buwaya, ang kanya pong role sa bayang Pilipinas ay napakaganda at napakalaki. Kaya nga hanggang ngayon, kaya lang nagkaroon ng kulay. Nagkaroon ng panibagong kulay. Pag sinabing buwaya, anak ng baka, ibang klase na meaning noon, di ba? At yan ay inilalarawan kapag ang isang tao ay swapang sa pera, no? Pero nung araw po ang buwaya ay napakalaking tulong sa ating mga mga ninuno. Yan po, tatalakayin natin yan later on. So, ang ganda ng ating pong may kasama po itong history, etc., no? So, ayan po, number na ba tayo? Number 16, peace, justice, and strong institution. Yan. Mabuti ho naman ngayon, di na madalas, halos wala na tayong naririnig sa pagsiklab ng mga terorista. Di po ba? Wala na yung mga digmaan. Abu Sayyaf, yung MPA, Maute, kung ano-ano pa, no? Namatay na kasi si Joe Masison, no? Kaya nga medyo pasalamat tayo at wala na tayo yung mga ganung mga problema, no? Marami pang tatalakayin tayo, ha? Sabi nga po, we have better relative peace in the country, no? Talaga pa. Tayo po ay magpasalamat. Pag mahirap po, pag may insurgency, no? Perder ang mga negosyante. Sino magnenegosyo pagka merong insurgency? Siyempre, wala. Ang kumikita lang, yung nagbebenta ng mga armas. Ng baka. Siyempre, baril yung binibenta mo, yung natural. May bibili ho niya, kahit hupa na, bibilin din. No? Yan, no? Isang malaking usapin ngayon ng ICC dahil sa nakaraang administrasyon ay yung drug war ho, yung partnership ng sinasabi ng mga drug lords at yung mga gumagamit, no? Kaya marami hong, sabi nila, marami daw naging biktima ng drug war, no? Yan. Ito nga po, at saka yung number 17, yon? Partnership for the goals. Ayan. Bakit ito sinabing partnership for the goals? Ibig sabihin, tayo ay magsama-sama para sa magandang sustainable goals ng United Nations na kung saan ay ipinamahagi ng UN ito sa buong daigdig sa iba't ibang bansa upang ang ating mundo ay maging kaaya-aya sapagkat ito'y binigay ng Panginoon para sa sangkatauhan. At siya po ay nagbigay ng mga sustainable goals na to na sana po ang lahat ng bansa ay maging aware dito. Ito na ngayon ang pag-uusapan natin. Dito po sa Pilipinas, aware po ba tayo dito sa mga sustainable goals na to? Pag-usapan nun natin yan. Yan, no. Yung sinasabi yung sustainable goals, maganda po, no? Dahil nga sa ating pong binasa sa inyo at ipinaliwanag ng pahapyaw na kinakailangan aware po tayo dito para maging matagumpay ang ating bansa at hindi tayo naghihirap, no? Katulad ng ika nga po kung wala tayong guidance sa mga ganitong mga usapin at wala tayong kaalaman, ewan ko kung saan tayo pupulutin, no? Kaya ang media po ay napakalaki. Ang alin? Ang role niya, siyempre. Ano po ang role ng media? Meron po ba? Siyempre meron. Kasi sa media po ang pagkalat ng ng mga news, ng mga bagay-bagay na dapat malaman ng mamamayan. Ito ang role ng media. Pero tanong ko lang po, na wag naman magagalit sa atin yung malalaking big network, no? Meron po ba tayong naririnig sa mga malalaking network na ito po ay tinatalakay kahit pahapyaw
for the sake of Filipino people, sapagkat ito po ay napakahalaga. Ultimong mga Pilipinong hindi nakapag-aral, kinakailangan malaman po ito sapagkat ito ay isang maganda at kailangan nating ma-attain ang mga goals na to sa pamamagitan ng kaalaman. Kaalaman na ibibigay sa atin ng komunikasyon. Ano po yung komunikasyon? Sino po ba ang nagbabahagi ng mga komunikasyon? Ang mass media, di po ba? Ito nga po ang tanong natin. Sila ba ay, ang mga broadcasting industry po ba ay aligned sa UN sustainable goals? Naka-align po ba sila doon? Naibabahagi po ba nila ito sa kanilang programa? Kung yes, ano ang manifestation? Kung yes po, kung iyan na totoong nakakabahagi sila, ano po yung manifestation na naibabahagi po nila ito sa kanilang programa? What exactly are they yung programs po nila? Ano po ba yung mga eksaktong programs sila na sinasabing tatalakay dito sa 17 UN Sustainable Goals na ipinamamahagi para sa kaalaman at kabutihan ng buong mundo, no? Ito po ba ay related to, relevant to, reflecting the UN Sustainable Goals? Yung mga binibigay ho nilang impormasyon, ito po ba ay nakakatulong, nagbibigay ng relevance sa kaalaman tungkol sa inilatag ng UN sa kanilang sustainable goals na ating pakikinabangan kapag pa lahat po tayong Pilipino ay naging maalam at equip sa ganitong mga kaalaman, di po ba? Easy lang naman ho ito, kaya lang kailangan mabatid ho natin paano at ano ang gagawin. At syempre, kasabay nito ay ang pagtutulungan ng bawat isa at syempre ng ating pamahalaan. At number 1, ang media. Alam niyo po kasi ang media napakahalaga. Pagbibigay ho ng mga impormasyon, napakatibay pagbibigay ng media. At kaya po ito, ang ating pong broadcasting ay isa po ito sa ating mga goals natin na makasunod sa UN Sustainable Goals na ipamahagi sa ating mga listeners sa buong, hindi lamang po sa Pilipinas, no? Kasi gusto nating makatulong kahit na sa paanong paraan na yung ating pong mga mamamayan ay mabuksan ang pag-iisip pagka nabasa po nila at nalaman ang mahalagang mga goals na to para sa mundo. Di po ba? Yan po. Marami po tayong pag-uusapan at sinasabi po natin na layunin ng ating broadcasting, Elizalde Broadcasting po, na maging parte ng pagbabahagi ng mga impormasyong ito na gustong ipakalat ng United Nations ang kanyang Sustainable Development Goals para sa buong daigdig, hindi lang sa Pilipinas. Kasi bakit po? Itong mundo ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Dito tayo titira. Kaya ho kahit yung matatalinong mga scientists na sinasabi, pagka yung mundo hindi na magandang tiran, pupunta tayo sa Mars. Kayo na lang, mauna na kayo, no? Gusto natin dito sa mundo sapagkat ito binigay ng Diyos. Kaya ito po ay ating alagaan. Alagaan natin at pagandahin, lalo pang paunlarin sa pamamagitan ng pagsunod sa mga magagandang ipinamamahagi sa atin ng mga nakakaalam, mga autoridad, kamukha nitong UN Sustainable Goals, United Nations Sustainable Goals na pinag-aralan nila upang ipamahagi sa buong mundo, sa buong sambayanan, sa buong sangkatauhan, sapagkat para mapagyaman natin ng mundo, hindi natin i-squanderin ang mga kalikasan ng mundo. Para sa atin ho kasi ito di ba? So yan po, mga minamahal nating taga-subaybay. Pero kaya wala tayong nababasang nagre-react sa atin. But then, sa mga susunod po nating talakayan, siyempre,
isa-isahin po natin yan dahil yan ay napakahalaga. Ang sabi po natin, ang pagmamahal sa mundo sapagkat ito ang ating tahanan. Dito tayo nakatira. Yung bahay natin nakatirik sa earth, no? Dito sa mundo, kahit sa mambahagi kayo ng mundo. Kaya pagyamanin natin at huwag ho nating pabayaan. Sabi po, si Kuya Chot Velasquez is watching. Thank you for watching. At saka, alam niyo po, walang pinakamasarap sa buhay na sa mundo kundi makita ho natin ang kalikasan ay maayos, no? Hindi niyo po ba napapansin yung hanging ating nalalanghap? Parang papaiba na ng papaiba. Ngayon, no, kung hindi tayo magiging aware at alagaan natin pong ang kalikasan, baka po itong pre na hangin, baka ma-pollute ito, malason tayong lahat. Di po ba? So, yan po, kaugnay dyan, nakailalim sa United Nations Sustainable Goals ang tungkol sa climate. Pagbutihin natin ang pangangalaga sa ating kapaligiran. Yan po ay talagang napapanahon. So, hanggang sa muli po, mga minamahal nating taga-subaybay. At nais ko pong batiin yung ating kaibigan na nakauwi sa Pilipinas. Pero hindi po kami nagkita no kaibigan ko si May Garcia. Ako naman po ay handang-handang makipag kita sa kanya, but it so happen na naiba yata yung kanyang schedule. It's okay. Pero ang sabi ko nga sa'yo, I'm so prepared and really, really anxious to see you again. Kasi kaibigan po natin to si Miss May Soner Garcia. Ayun, nakauwi na ho yata sa California. Anyway, good for you. And kamusta na lang sa inyo dyan. So, yan po. At ang ating pong mga kaibigan, pinabati natin si Miss Emily Molo. Yan, sabi mo nga, sana magkita tayo. Okay, very soon. This coming week siguro, schedule mo. Dear friend, of course, with our good friend, Miss Eunice Abanto. And so, hanggang sa muli, please don't forget to like us, share us, and subscribe us sa ating pong YouTube channel at sa ating pong Facebook channel, ang Elizalde Broadcasting. And don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.